Maayong buntag sa tanan. Maayong buntag. Have a blessed Sunday to everyone. Maayong buntag. Okay. First, mag-prayer sa ko. Kaya sa opisina, oy. Okay. Mag-pray ko diri sa lugar ninyo. Diri nga lugar atong i-pray o kinsa katong mga follower ni Jesus. Kung kinsa katong mga Christian diri. Tubag lang mag-yes, I agree, Lord. Okay. Matthew 16 verse 19. I have the keys of the kingdom of heaven. And whatever I bind on earth is bound in heaven. And whatever I loose on earth is loosed in heaven. Let us pray. I bind any unclean spirit be broken in the name of Jesus. Spirit of lust be broken in the name of Jesus. Stronghold be broken in the name of Jesus. Spirit of Leviathan be broken in the name of Jesus. Spirit witchcraft, you are tormented by the blood of Jesus. I bind the principalities, rulers, powers in darkness of this place and spiritual wickedness in high places. Let the exiles be loose. Let the prisoners be loose. I loose all from bondage. I loose all who's appointed to death. I loose from all bands of wickedness. I loose from all bondage of Orion. I loose from every assignment and spirit of darkness in the name of Jesus. I loose this place from every assignment of hell, portal, and strongholds in the name of Jesus. I loose all finances from every spirit of poverty, death, and lack of money. I loose from all generational curses and hereditary spirits. I loose from all every spoken curse and negative words in the name of Jesus. I declare brokenness and evil portals and stronghold in this place and set the captives free. I bind all the demons out in the mighty name of Jesus. Pahawa mo diri nga lugar. I bind gigapos na mo, pahawa mo diri, balik mo sa abyss, sa impyerno. In the mighty name of Jesus. O kini nga lugar, pagkadalan og mighty warriors nga angel sa Ginoo. Pabantayan ni nga lugar. Kini nga lugar, i-bless sa Ginoo. I-bless ni nga lugar sa Ginoo. Wala na demon diri nga magsinamok. O wala na mga pobre nga mamuyo diri. Kini nga lugar, pagka-blessingan ni 70 times 7 folds of blessing gikan sa Ginoo. Kining lugar, I declare blessing, comfort, blessing in the lugar. In the mighty name of Jesus. Sa pangalan ng Ginoong Jesus, kini nga lugar, pagka-blessingan 70 times 7 folds blessings. In Jesus' mighty name. Amen. Nagingon si Jesus
sa Acts 3 verse 19. Nagingon si Jesus sa Acts 3 verse 19. Busa pag ginusol ka mo balik sa Diyos, aron papasan sa Diyos ang inyong mga sala. Nakasulat sa Romans 3 verse 10. Na ang kasulatan nagingon, nga wala kay tao nga matarong. Kitang tanan nakasala sa Romans 3 verse 23. Kitang tanan nakasala og nailayo sa imaya sa Diyos. Busa atong ibalik, mubalik ta kang Jesus sa Espiritu kamatuoran, ato siyang i-worship sa Espiritu kamatuoran. Dili ta maghimog simbolo sa Ginoo. Ato babalik ta sa iya kay kitang tanan nakasala ug walay tao nga matarong. Samtang buhi pa ta, kinahanglan na ta mobalik sa Diyos. Magpakabalaan na ta diri sa kalibutan. Kaya nakasulat sa 1 Thessalonians 4:7-8. Ano ba? Malinis? Muna, malangay dito sa ulingan ba? Nagingon dire, God did not call us to live in immorality, but in holiness. So then, whoever rejects His teaching is not rejecting a human being, but God who gives you His Holy Spirit. Mag-repent ba ta sa ato mga sala? Kaya kung walay repentance sa ato ang kinabuhi, og mamatay ta nga wala ta naghinusol sa ato mga sala, impyerno atong paingnan. Kinahanglan maghinusol na ta sa ato mga sala, kay hapit na mubalik ang atong Ginoo nga si Jesus Christ. Balik na ta sa iya, dili na ta mag-prodigal son. Magbihuli na ta diri sa kalibutan, ato ng putlo ng atong mga sala. Kung gusto kang mapuyog, ingarihan sa Diyos, balik sa Ginoo. Putlo ang mga sala nimo, kunong nasa pagpakasala. Kaya nagingon si Jesus sa babae, nga go and sin no more. Lakaw, kayo na pagpakasala. O kinahanglan ta magbasa og Biblia, kay nakasulat sa Josue chapter 1 verse 8. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon, nang sa ganon maging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Mga igsoon, akong itestimony sa inyo ha. Dati ko nga Katoliko. Dati ko nga nasa sulod sa relihiyon. Pero grasya sa Diyos, gibago ko sa Ginoo. Nindot kay magalagad sa Ginoo, mga igsoon, kay bisa na lang i-desire sa heart nimo, ginahatag sa Ginoo. Bisa gamay kayong nga butang nga wala nimo gipangayo sa Ginoo, pero gi-desire sa imong heart. Nga na nakasulat, nakabutang sa imong heart, iya dyan na ihatag, basta kaayuhan. Ang Ginoo nasuko kada adlaw sa mga taong nagpakasala. Gusto sa Ginoo nga putlo na ang atong salaong mabalik na taniya. Kaya nagingon ang Ginoo. Dili gusto ang Ginoo nga bisan usa ka nato masilutan sa kamatayon, masilutan sa eternal death of fire o impyerno. Ang gusto sa Ginoo nga kitang tanan magrepent sa atong mga sala, maghinusol, busa samtang buhi ka pa, hinusuli ang imo mga sala o gawas sa relihiyon. Kaya nagingon si Jesus sa John 14:6, ako ang dalan, ang kamatuoran, o ang kinabuhi. Walay makaadto sa Diyos samahan, kung dili pinaagi ka na ako.
Samaritans. Maghilag ang Ginoo nga may isa ka kalag nga wala magrepent o na impyerno. Tungod kay wala na kung mamatay na ang usa ka tawo, wala na i-chance nga magbago. Judgment day na nagahulot sa iyaha. Kay dili pwede pangadyahan ang patay. Bisit ka sayawa kumamat moto ka ana. Walay patay, walay kalag nga pangadyahan. Og dili tinuod ang purgatory kay wala nakasulat sa Bible nga dunay purgatory nga kung ikaw mamatay ang imong espiritu kalag na dito og ginigumag pangadya mapunta ka na sa heaven. Mali na siya nga pagtulanan, mali na siya nga doktrina. Magndo lang na sa relihiyon. Mao gani ka matuoran igsoon. Ang tinuod nga gibayran na ni Jesus ang atong sala dito sa cross sa Calvary. Iyang gibayaran siyang humili nga dugo. Mao ka na makahaton sa atong sala. Dili itong pangadyahan ng patay. Aram lang malangit. Mali na siya nga pagtulunan. Og nagingon si Jesus. Mingon si Jesus nga nagtuo ka na ako bisan tuod namatay mabuhi. Mingon si Jesus nga ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo ka na ako bisan tuod namatay mabuhi. Ang atong lawas diri sa kalibutan nagingon si Jesus nga sabog kagikan og sabog ka pauli. Ang atong lawas diri sa kalibutan madunot ra ni siya. Uluron. Pero ang atong espiritu mo na'y mapuyo og kalaya sa impyerno o sa gingaran sa Dios. Mga igsoon, mga silingan, mga katawan diri sa 12. Kinahanglan na ta mag-repent sa atong mga sala. Kaya kung mamatay pa ang atong kapangayag pasaylo, wala tayong relasyon sa Ginoo. Impyerno ta paingon. Kinahanglan na ta mag-hinusol nga igsoon. Sa ganit lang ko. Lord, tabangi ka. Lord, tabangi. Kini ko ano ko diri no kay maano. Mga igsoon ako'y basahon dere. Roma 1:21-23. Naibalo sila sa Dios. Apan wala sila magpasidungog kaniya nga ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang hilay noong ginuhuna-huna, pulos binuang, og nangit-ngitan ang ilang mga salabutan. Matod nila maalam sila. Apan, mga buang-buang di ay, imbes himayawan nila ang Dios na walay kamatayon, mao na hinoy gimaya nila ang mga larawan nga binuhat sa dagway sa tao o sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nanagkamang. Gipulihan nila bakak ang kamatuoran mahitungod sa Dios ug mo'y ilang gisimba o gialagaran ang binuhat sa Dios imbes ang magbubuhat nga mautay ang aing daygon hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, magbasa ko diri og unang sugo sa Dios. Mag-preach ko diri og truth.
Tinuod ang ako isang yaw dire, gikan ni sa Biblia. Igor ako gigamit sa Ginoo ni pahibalo sa inyo ang matod. Ang unang sugo sa Dios. Kung aduna mo'y mga stages and images sa inyong balay, kung aduna mo'y mga senior santo ninyo, Mama Mary nga Ridulto, Black Nazareno nga itom, o kung sa padaliyang mga santos, kung anaan mo ana sa inyong balay, gisupak na ninyo ang unang sugo sa Diyos. Basahan ako ang unang sugo sa Diyos. Thou shall have no other gods before me. Ang ingon sa Ginoo, dili siya gusto nga dunay laing Ginoo sa iyang atubangan. Kining kalibutan nga atong ginalakaw. Mao kanang atubangan sa Dios, kayang iyang trono nasa langit. Ang iyang tumbanan ng kalibutan, anata siyang atubangan. Verse 4, Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in earth beneath, or that is in the water under earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord, thy God, I am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Kung aduna may mga statues and images sa inyong balay ng gibutang sa inyong altar, nagsupak na mo sa unang sugo sa Diyos. Og nakasulat diri sa Deuteronomy 27 verse 15. Tinunglo ang tao nga magabuhat og larawan nga linilok o gipurma kung tinunaw, butang nga dulumtanan o gikasukan sa Ginoo ang buhat sa kamot sa mga tao o ginabutang kini sa tago o sa balay. Kung aduna may mga ribulto, mga statues and images sa inyong balay, gisupak na ninyo ang unang sugo sa Diyos. Kanagingon ang ginapahawata sa mga Diyos-Diyosan, pahawata sa relihiyon. Nagingon ang Ginoo nga hawa mo akong katawhan tungod kay mabahinan mo o mabahinan mo sa sala o matakdan mo. Kung anapa mo sa relihiyon, kung anapa mo anong mga simbolo, kanang gingon ninyo nga gisimbolo o simbolo lang na namo. Ang tinodig sa dili pwede mo ang simbolo ng atong Ginoo. Kay wala pa kayo nakakita sa dagway sa Diyos, John 1:18. John 1:18, wala pa kayo tao nakakita sa dagway sa Diyos. O nakasulat sa Acts 17 verse 29. Nga kung dinata mga anak sa Diyos, dili nato una-unaon nga ang Diyos sama sa kahoy, plata o bulawad, o gihimo tungod sa kahod sa tao. Kanang mga butang nga mga Ginoo nga imo makita sa imong mga mata, apan adunay mata dili ka kita, adunay ilong dili ka ginawa, adunay kamot di kalihok, adunay tiil di kalakaw. Salmo 115. Salmo 115 verse 3 to 8, nakasulat na siya dito nga adunay mata dili ka kita, adunay tiil di kalakaw, dili gani katingog. Dili na siya mo istorya. Mga buhat sa kamot sa tao, dili tinuod nga Ginoo. Ang tungod kay nga atong Ginoo sa ka-espiritu, dili pa kadisip sa yawa kabisan na naa pa si Jesus dres kalibutan, aduna ni mga antikristo. Dili mo to Ginoo. O kung ikaw propeta lang si Jesus sa imong kinabuhi, dili po kaluwas, kaya nakasulat ka na sa Romans 10 verse 9. Kung isugid nimo nga si Jesus ang Ginoo, o sa kinasingkasing
kasing-kasing muto ka nga gibanaw siya sa Dios, maluwas ka ug mutuman ka sa sugo sa Dios. Kaya nakasulat rin sa first commandment ng tanan nga nagtuman sa sugo sa Dios, higugmaw niya hangtod sa nilibok ka kaliwatan. Og dili ang tanan nagtawag sa Ginoo maluwas. Kaya nakasulat sa Matthew 7 verse 21 to 23. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doing the will of my Father which is in heaven. Ang makasulod lang, ang magtawag lang sa pangalan sa Diyos, kato mga nagtuman sa mga sugo, morang yang luwason. Tungod kay dili tanan nga nagtawag sa pangalan sa Ginoo maluwas. Tungod kay katunguban nagtawag sa Ginoo, nagpakasala pa, nagsimba pa, nagaluhod pa ng mga ribulto, mga Diyos-Diyosan. Bawal na siya. Muna pinakabawal ug muna gikasilakag maayo sa Dios. Sa unang panahon, sa panahon sa Israelita, nga giluwas sa Ginoo gikan sa Ehipto, sila ang una naghimo sa ribulto. Hantod sa mga hari sa una naghimog mga ribulto. Og hantod karon nasunod nato, kini mga ribulto dili jud sa Pilipinas, gikan ni sa Italy. Basa ta og Bible aron ta makasabot. Nakasulat sa Bible from Genesis to Revelation, nga gibawal ang mga stages and images o ribulto. Ang sugo sa Ginoo na sunuga, gubahang ilang mga altar o gilabay sa sapa. O ka nakamaturan kung ano na kay mga stages o ribulto sa inyong balay. Ang sugo sa Ginoo, dili ako nagingon, kundi ang Ginoo. Nakasulat sa Deuteronomy, nga sunuga, gubahang ilang mga altar o gilabay sa sapa. Basa niyo ang the book of Deuteronomy. Mabasa ni mo dito ang mga paymangno sa Ginoo, mga gikasilagan sa Ginoo, mga silot sa Ginoo, sa mga tao nga dili mamati sa pulong sa Dios, sa mga tao nga nagsupag sa sugo sa Dios. Mga tao nga nagsupag sa sugo sa Dios. Nagingon ang Ginoo dito, pamtangan ko kamog mga sakit, nga mulungtad og dugay, pabutangan ko hubag-hubag ang tibuok ninyong lawas, hubag-hubag nga dili maayo, nga magsige gagas ang mga nuka. Og padadaan ko kamog mga katalagmang gutom. Og padadaan na pud kamo og gutom. Pila ka gutom ang gilitok sa Deuteronomy sa mga tao nga dili motuman sa sugo sa Dios. Nagingon ang Ginoo sa Isaiah, nganong dili man kamo mahadlok kanako, ako ang naghikyat sa kalangitan, ako ang naghimo sa kabituonan, busa pangurog kamo sa akong atubangan. Ang mga tao nga nagsige pagpakasala, ang mga tao nga nagasimba pa ng mga stages and images of Diyos-Diyosan, wala nahadlok sa Diyos. Kung mahadlok ka sa Diyos, fear is the beginning of wisdom. Doon sa mga katawan diri sa ato yung kahadlokan ng Diyos. Nakasulat sa Old Testament na tungod sa kagahi, tungod sa rebellion kagahi sa mga tao, sa mga Israelita, tungod sa kagahi silang ulo, nisupag sila sa sugo sa Diyos. Gisugo niya ang iyang anghel nga ato ng lugar o ihikyad ang imo mga kamot. Nasayod ba kamo o kung sa nitabo sa mga tao, mga katong silat sa Ginoo, paghikyat sa kamot sa anghel, sabi ang ipataas na sa anghel ang duha niya kakamot, gikan sa buntag hantod sa hapon. 75,000 ang nangamatay. Nalupog lang, basa mo Bible na siya gikan. Og sa dihang nakita sa Ginoo nga daghan na kay nangamatay tungod
sa iyang gugma sa tao. Iyang giadto ang anghel o giingnan niya nga tama na ibaba ng imo mga kamot. Ingana taniya ka love. Gilab ka ni Jesus. O nga hantod karon, iyang giprevent ang mga bagyo. Giprevent siya mga bagyo. Linaw kay atong lugar tungod kinagulat ang Ginoo nga mabalik ta kaniya. Gilatag maayo ni Jesus. Sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus, that whoever believes in Jesus shall not perish but have it everlasting life. Dili lang tungod. Kutob lang sa magtuo. Kung dili atong ikinabuhi ang pulong sa Dios, atong i-apply sa atong kinabuhi. Atong kining kinabuhion. Kay faith without deed is dead. Pagtuo nga wala sa buhat patay. Kinahanglan natong ikinabuhi ang pulong sa Dios. Basta tawag pulong sa Dios. Kay negligence the word of God is definitely go to hell. Wala kay basa-basa Bible. Nagdepende lang ka, nagagad lang ka sa imong nadak-an nga relihiyon. Wala kay basa-basa. Ningon lang ka nga nakailangan ko ni Jesus. Bisan ang demonyo nakailan ni Jesus o nagpangurog sa kahadlok. Bisan ang demonyo nakailan ni Jesus nagpangurog sa kahadlok. Kita nga tao lang. Kita nga tao lang. Dapat kadlokan atong Ginoo kay siya tagya sa atong kinabuhi. Dili kita ang tagya sa atong kinabuhi kundi ang Ginoo. Usa dili ta dapat masupak sa iyang mga kasuguan. Kung aduna may mga Diyos-Diyosan sa iyong balay. Kung sige ka pray o grocery. Gikasilagan ka na sa Ginoo. O gitulong imong pamilya hangtod sa upat kanina henerasyon. Kung ano na ka-Black Nazareno sa imong balay. Kung ano na ka-Senior Santa ninyo sa imong balay. O kung sa pa ng mga santos gra, gikasilagan nagmayo sa Ginoo. Gisupak na niyo ang unang sugo sa Diyos. Mo ka ng reality. Mo ka ng matuod. Dili lang kay ego lang mo mamati. Dili lang kay nagdepend lang mo sa inyong nadak-an. Lagi mo rin inyong nadak-an. Ilahan ninyo ang Ginoo. Tinagi sa pagbasa o Biblia. Joshua 1:8. Nagingon dito nga pagbulay-bulayin mo ang aklat ng utusan araw at gabi. Ang gingon dito adlaw gabi studihan ang Biblia. Ayaw ra basa nga mura lang kagabasa comics kay dili ka kasabot. Ang Biblia balaan adunay Holy Spirit sa Ginoo nga nagaguide ana. Kung sa basa na magpulong sa Diyos, ayaw ra ninyo ginga nga halat akong pananaw. Adunay antipara baligya. Ayaw ra ninyo ginga nga tiguang ka na. Importante magbasa tagpulong sa Diyos. Kaya narito ang mga kasuguan sa Diyos. Narito ang mga paimangno ang gibawal sa Ginoo. Kaya kung ikaw nagalakaw-lakaw lang diri sa kalibutan nga wakay pakialam, adunay judgment nagulat sa imuha. Nagingon ang Ginoo nga go and preach the gospel to all creation. O katong nabautismuhan maluwas. Katong nituog nabautismuhan maluwas. Pero ang dili mo to damnation. Silutan o to'y paingnan sa isarang atong Ginoo diri sa kalibutan. Isarang Ginoo naghimo sa tuwa ningon si Abba Father. Let there be light. Og mitungha ang light. Katong light nga pulong ikaw sa bakbaw sa Dios mao kato si Jesus. Og dili pinagi kang Jesus, dili ta mahimo. Wala kalibutan. Wala ta tanan dire. Kay pinagi sa pangalan ni Jesus namog na ang tanan. Wala bisan unsa nga dili pinagi kang Jesus. Ang nagpalansang sa cross nagbaysi mo sila si Jesus. Kay dili na pwede nga magalad-alad ka og hayop aron lang mas kung masunugon sa Ginoo gidawat ang imong sala gibayra na. Kundi si Jesus na ang nagbayad sa atong mga sala. Buso dili na pa dapat magpakasala. Kay Ephesians 2:8
kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo. Dili kini inyong tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kundi grasya sa Dios. Ang grasya sa Dios, ang gift sa Ginoo, mao katong si Jesus nga nagpalansang sa cross o gibayran ang atong mga sala. Tungod ang bayad sala sa una, kamatayon lang. Ang bayad sa sala karon, kamatayon. Pero ang grasya sa Ginoo nga anak ang Kristo Jesus, nga atong tuuhan, si Jesus nga Ginoo, o atong tumano ng mga sugod sa Dios, aron ta maluwas. O hawa ta sa relihiyon. Kaya kung nagatuwa lang ka ni Jesus, pero anak ka pa sa relihiyon, dili ka luwas. Tungod kay dili si Jesus ay mong gibaw kundi ang relihiyon. Mayon ka, Katoliko man ko, INC man ko, Jehovah's Witnesses man ko, Islam man ko, relihiyon lang imong mahal. Dili ang Ginoo, kaya nagingon si Jesus, ako ang kagabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako, bisan tuod mamatay, mabuhi. Ang gipasabot ana, ang imong lawas mamatay diri lang sa kalibutan. Pero ang imong ikalagog espiritu, mapuyo sa gingarian sa Dios. Dili ka mamatay, dili mamatay ang imong espiritu sa kalayo sa impyerno. Kundi mabuhi. Kitang tanan gusto malangit, pero kumusta nga itong binuhatan? Naimuot ba ang Diyos? Nalipay ba ang Diyos atong binuhatan? Kung ikaw anak na ka sa Diyos, ayaw nagbalik sa Ehipto. Ayaw nagbalik sa pagpakasala. Kung nakaila ka na sa Ginoo, kaya luwa dyan ka sa Ginoo. Ano na kay basahon? Revelation 3, verse 15 to 16. Nasayod ako sa imong binuhatan. Dili ka bugnaw, o dili usab init. Gusto ko unta nga bugnaw ka na lang gayod. O init ba hinoon? Agan ka ikaw, init-init man. O dili gyud init, o dili usab bugnaw, iluwa ko ikaw. Kung nakailaga ka sa Ginoo, tapos naghimog yabong kagsala, iluwa dyan ka sa Ginoo. Kaya ang gingon sa Ginoo nga magbihuli na tadris kalibutan. 1 Thessalonians 7. Nagingon rin sa 1 Thessalonians 4:7 to 8. God did not call us to live in immorality, but in holiness. So then whoever rejects His teaching is not rejecting a human being, but God who gives you His Holy Spirit. Kung nakailangan ka sa Ginoo, naghimog yapong kagsala, humana ka na bautismuan, humana ka na luwas, pero nibalik ka sa pagpakasala, naglukwang Christian ka. Kaya ang sugo sa Ginoo, nga kinahanglan ta magpakahuli diri sa kalibutan. Kitang tanan, isa ra ta Ginoo, isa ra naghimo sa tuwa. Masabalik na tawag hawa ta sa relihiyon. Tungod kay walay relihiyon makaluwas sa tuwa. Dili ang relihiyon na makaluwas sa tuwa kundi si Jesus lang. Sa maabot ng mga katalagman sa wrath of God, ang silot sa Ginoo, katong ginatawag og 7 bowls, 7 trumpets, 7 seal, mga silot na sa Ginoo. Kung gusto ka malikay sa silot sa Ginoo, balik sa Diyos, kaya ang iyang sad, bisan pila kalibo, nga taong mga matay sa imong kiliran, pero di ka maunsa bisag pangos lang. Mga nang sad sa Diyos, o kanang mga sakit nimo, kuhaon sa Ginoo. Walay
bisan gamay nga sakit sa imong lawas o taas ang imong kinabuhi. Og malinawon ka magpuyo sa kalibutan nga nagasunod ka, nagatuman ka sa sugo sa Dios. Dili ka matingala nga aduna kay mga sakit, mga inheritance nga sakit. Tunglo na sa Ginoo. Kay gitunglo sa Ginoo katong mga tawo naghimog mga sala. Kung bisag piso nga imong gikawat, automatic adunay tunglo ana. Dili gusto ang Ginoo og sala. Hate niya ang sala. Love niya ang tao. Mga taong nagtuman sa sugo sa Dios. Basta mag-repent na ta sa atong mga sala. Kunong na ta sa pagpakasala. Sampang buhi ko ta. Kunong na ta sa pagpakasala. Mga bisyo na to. Pagpamalikas. Pagpanglibak. Pagdumot sa isig katao. Pagpanigarilyo. Pag-inom. Pagpatay. Paggamit ng mga droga. Unsa pa diyang mga sala, fornication. Kanaulito kong dalaga, pinaniintra na ka sa kinabuhing ninyo. Nga wala kay kasal. Dili pwede nga mag-ipon, bawal na. Fornication ang imong sala na. Kinanglan ka, magpakasal. Kaya ang sex, para lang nasa mag-asawa. Dili na pwede sa mag-uyab. Kaya nakakumit ka na nag-fornication. O kung minyak ka, ayaw magpangabit. Kaya adultery mong sala. Kaya nga doon na kay mga statues and images sa inyong balay. Mga ributo, abomination imong sala. Kung gusto ka musulat sa gingarihan sa Diyos, you must be born again to enter the kingdom of God. Kinahanglan ka mag-usap, magpakatao pag-usap, para ka makasulod sa gingarihan sa Diyos. Ang born again, ang kasabutan na dili na siya usa ka relihiyon, kundili kinabuhi na gigiusab ni Kristo Jesus. Nga dili nakaganahan mo inom, di nakaganahan mo makak, na nagasubay ka na sa iyang kasubuan. Naglakaw ka na diri sa kalibutan nga espirituhanon, dili na kalibutanon. Kaya mga taong kalibutanon, tanang gusto niya ginabuhat niya diri sa kalibutan, mo na'y kalibutanon. Don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Who is in you whom you have not received? Kita ang templo sa Ginoo. Busa dili na ta makigigala sa kalibutan. Mga kalipay sa kalibutan, mga butang sa kalibutan, ato na ng putlon. Kaya naigugma sa kalibutan, kaaway sa Diyos. Mga pagpanglibak, bisyo, inom, sigarilyo, pagpangabit, mo ka ng kalibutanon. Mga kalibutanong butang, kanang happy-go-lucky, party diri, party dito. Wala na himaya ang Diyos niya na. Kung gusto ka mo po yung gingarihan sa Diyos, putlang sala, balik sa Diyos, o you must be born again. So without born again, kung dili ka magpagkatao pag-usap, dili ka kakita, di ka kasulod og langit, di ka kasulod sa gingarihan sa Diyos. Mga ka na mga igsoon, shalom sa tanan. And God bless kining lugara. Kagablisingan ay declare nga kining lugara. Kagablisingan ay 70 times 7 nga mga falls. O gibahin ako ang mga demon na naglibot-libot ini nga lugara. In the mighty name of Jesus. Kining nga lugara pagablisingan. O wala na yung mga pobre nga mamuyo din eh. In Jesus' mighty name. Amen.